Pwede naman dito mga bata. To Kabasagan Elementary School teachers, headed by the school principal, Ma'am Janet Erica Plaza, barangay officials, visitors, PTA officers, parents, graduating class, o sa tanan nga nakakaroon, good afternoon. So, I was also a former student, no, dili sa Kabasagan Elementary School way back in 2001. So, the last time na nitilo ko dili sa stage was to give my welcome address at the salutatorian of the class. So, dugay-dugay na jud siya. And karon nga nikawas na kung baan ko kay hala. Dugay ko nakabalik sa ato ang ano matter, no? That is why when Ma'am Susan, no, invited me to stand before you today as a resource person, dili gyud ko makabalibad. No, kay ang kabasagan para sa kuha is a home. No, ina na siyang kanang pangita kay labi na ang mga teachers dili sa kuwang time. Siguro karon pod, no, kay mga dedicated sila, unya ginatreat din sa mga teachers as ilang na mga anak. Unang kanang I feel comfortable kung nasa diri sa Kabasagan Elementary School. No? So, when Ma'am Susan invited me na, Lynn, pwede ikaw ang mag-resource person sa education sa Kabasagan. So at first, I was hesitant yun, Ma'am. Then I asked myself, why me? Ano ako? No, hindi pa ba yung nanak yung kataas ang ako ang achievement, no, para mahimo ko resource person. No, kaya kung mayroon tang resource person, no, murag taas ang detection achievement. Murag ana ko ang impact sa ako no, but then, I realized na siguro it is God's purpose, no, nga mahimo kong part sa inyong graduation ceremony. And I am excited, no, to be part of this momentous event. To our graduates, congratulations! Natapos na ninyo ang inyong elementary year, no? Today marks not an end, but a new beginning because it is a time for you to explore another journey in a secondary level, no? Natapos na yun ninyo ang inyong elementary year, but of course, tinaot nga dili matapos ang inyong mga pangandoy, no? Kundili, mas patason pagod ninyo ang inyong mga pagpalingkamot para sa inyong future. Sa mga barikada na naadiri karon, no, mga mama o papa, congratulations! Kay kamo labaw sa tanan, no angay gyud nga saluduhan. Kauban sa mga teachers na very dedicated sa ilahang pagtudlo o paggabay sa mga kabataan, no? Nga nahimo na sa bilang ay kaduhang ang mga ginikanan sulod sa eskwelahan. So dear graduates, I believe na sa ato ang kinabuhi no wala gyud shortcut. So meaning, ang tanan kailangan gyud nato muagi sa step-by-step process, no? Kung before nato ma-achieve ang ato ang mga gipangandoy sa kinabuhi, no? Naadto tay mga possible nga mga kalasdanan nga maagian. Apan, no padayon lang yun because it is part of the process. So everyone, this afternoon, no, allow me to share to you a short motivational story. So, kani siya nga story is about the journey of a little girl on her dreams towards her ambition to finish her education. So, I want you to listen carefully, no, especially sa mga graduating class, no, na ato siyang paminawon pag-ayo. And while you were listening, try to imagine, no, or try to think, no, about the story. On what do you want to be in the future? And what are the things that you need to do in order for you to achieve your goals? Okay? So to begin with, it is a story of the little girl
towards her journey to finish her education. So this little girl is anak siya sa usa ka pobre kaayo nga family. No? Daghan sila mag-igsuon. Like 9 sila to be exact. No? And then ang iyang mga ginikanan is usa ka laborer. No? Mamunotay og lubis, mga nihay og humay, manapasay og tubo. No? Ingon ana ang trabaho sa iyang ginikanan. But despite sa kalisod sa ilang kinabuhi, no, sa ilang family, ang usa ka batang babae naninamot siya pag-ayo no nga makahuman siya sa iyang pag-eskwela. No, duha sila na siya sa iyang igsuon, no? Classmates sila sa grade 1. No, ang iyang igsuon, lalaki. And then, sabay sila ni graduate. And, ang bata na babae ni graduate siya as salutatorian of the class. No? But sad to say, tungod kay lisod kayo ang ilang kahintang, wala makapadayon ang iyang igsuon sa pag-eskwela sa high school. Kay, sa kapobrehon, dili kaya i-provide sa iyang parents na sabay-sabay sila mag-high school. That is why, need yun na ang isa kay mo give up. And ang katong bata nga babae kay hilak siya kaman, no? Ihanyo siya sa iyang parents nga dili jud siya muundang. No, kay feeling niya kung muundang daw siya, murag nawatan siya o kaugmaon. So mao to na, walay mahimo ang iyang kuya, no? Siya ni give up. But nasabot sila ni anak iyang kuya, sige ikaw lang sa karon. Pero kung mahuman na ka og eskwela, pa-eskwela na daya ko ha. So ana iyang set up. So tungod man, mo to fast forward, nakahuman sa high school ang maong batang babae. No, tungod sa kalisod, knowing na college na. So dili na dayon pud kaya yun i-provide sa iyang ginikanan tungod kay usa lang siya ka-laborer, no, magunotay og lubi, and mga lihay, muna na ang trabaho sa iyang ginikanan. So, dili nila kayang i-provide ang college, ang pag-college sa ilahang anak. And so, no, wala siya laing option but to stop. But, nangita siya o paraan, no, nanarbango siya, isip sa kayaya o bata, no, sa iyang morang edad. Then, nahin mo siya katabang sa panimalay. No, just to save money, kay gusto yun siyang may eskwela. No, ang iyang kasing-kasing naagyod, na naghuna-huna, nga makahumay yun siya sa iyang pag-eskwela Sunday, and makasuot kong black na toga. No? Fast forward, no? Tungod sa mga kalisod na nagyan sa usa ka babae, nga bata, despite sa kalisdanan, no, wala niya ko nawala sa iya huna-huna na human din siya sa pag-eskwela. Apan, tungod sa mga difficulties, no, kalisdanan nga naagian sa ilang pamilya, ditry sila pag-ayo. No? Ang iyahang sister, naoperahan sa ulo. No? It is called encephalosis meningosis. No? Something tumor sa ulo. And then, i-undergo siya o 6 times major neurosurgery. So, imagine, no, kaulong gibuak ang ulo sa iyang youngest sister. And then, aside pa yun ni Ana, no, nag-uol na siya, usaon na lang yun ni. Aside pa yun ni Ana, on the same year, no, na-diagnosed ang iyang kuya with blood cancer. And then, namatay. Then the following year, nasa ang iyang ikatulo ka kuya, na-diagnose na, na-comatose, no? Na-diagnose siya with meningitis din, na-comatose. And then the same year, nasa, no? Ang mama sa maong batang babae, na bedridden. Tungod kay, na-infection siya sa spinal cord, no? Kamawin hinungdan, nga na-bedridden ang ilahang mama. So, despite sa katong mga kasinatian, wala gihapon na muna ang batang babae nga mong up, no? Wala siya nawadan o paglaom na someday makahumana gihapon siya sa iyang pag-eskwela. So, when she was reached the age of the majority, no, pwede na siya mo-abroad, so naka-decide siya nga mo-work abroad as a foreign domestic worker, no?
O dito, natindong siya ang kwarta. No, kaya niya yung bisag, dugay na kaayong nga panahon, gisulayan na pag-ayo ang inahang family, na ang gihapon sa iyang hunahuna, nga muhuman sa iyang pag-eskwela. Then, so, mauto siya nga, after sa pila ka katuigan, no? And then, naging stable na ang tanan. So, when she was given a chance, wala siya magduha-duha, no? Nga, mubalik sa iyang pag-eskwela. No? Bisan sa gidugayon, no? Mga, it was 16 years, no? Bisan sa gitason na sa iyang edad, tungod sa kadugay sa katuigan, no? Apan wala gihapon na wala ang iyang mga pangandoy tungod sa iyang motivation na mao ang iyang pamilya, no? And then, fast forward, so ni-graduate ang maong batang babae, no, sa kolehiyo, no? And because mo to siya, ni-graduate pa siya sa kolehiyo. And then, sa karon, feeling niyo asa naman ang batang na babae? So, ang bata nga babae sa maong story, usa na siya karon ka-registered social worker. So, ang batang babae, anaan na siya, nagtrabaho sa Municipal Social Welfare and Development Office sa ato ang lungsod sa Matanao, isip usa ka Social Welfare Officer 1. No? O ang mga batang babae nga naa sa story, walay lain kundi ang inyong resource person na naa karon sa inyong atubangan. And that was me. That was my story behind my success. Na dili na ko ikaulaw. No? But something that I am proud of. Wala na ko ikaulaw, na usa ko sa anak ko mamunod. Wala na ko ikaulaw, na baklay na ko ang barangay Kapok, Tumatalaw National High School, para lang yun ko maka-eskwela ay wala ko yung pamasahe. And that was a story. No, sayang kaya ko ang takuban ng akong mama. No, kay proud yun ko sa akong mama. Bisan sa kapugrihon, wala yun give up akong mama. So siya yun ako ang number 1 motivator mo. Padayon lang yun. No? So, sorry kay, basta about sa family mo, emotional. So, no, ako ano siyang i-share sa inyo, ha? No, ako story, to motivate you, to inspire you, no? Na despite sa mga difficulties na inyong maagian, or pwede ninyong maagian along the way, no? Padayon lang yun. No, keep on dreaming. No, ayaw nyo himuang rason ang kapobrihon, nga maoy mo babag sa inyong mga pangandoy, no? That is why mga bata, no, kung kaya man sa inyong ginikanan, nga pa-eskwelahon mo, no, then grab that opportunity. No, kay tungod, dili sa tanang higayon na ang atong ginikanan, no? Blessed tayo ta mga bata, nga ang atong ginikanan na pursigi, nga pa-eskwelahon ta. No? Mauna na kung may nga ninyong ginikanan, eskwela, then grab, no, eskwela o taro. Apan, kung dili pa man kaya sa inyong ginikanan, nga maka-eskwela dayon do, then paano ka mo, no? Himuha motivation ang inyong ginikanan na mas malikapot mo sa pagkapot ninyo sa inyong mga pangandoy. No? No, sa mga, ako ang challenge sa inyong mga graduate, no, padayon sa pag-eskwela. No, padayon. Ayaw ninyo himuha ka ng rason, no, nga. Ay, pobrili, di kong eskwela. No, kay dinig yun rason ang kapobrihon na dinig ta makahuman sa atong pag-eskwela. No? Kay at the end, kamo yun mismo, ikaw, kamo, no? Kamo yun mismo ang nag-create sa inyong future kung unsa unya mo puhon. No? Dili ang inyong ginikanan. Kaya ang inyong ginikanan, igo lang yun na
na siya mugiya sa inyo ha, kung unsay maayo ninyong buhaton. No? Mauna, padayon din mo sa pag-eskwela, no? Magtarong o eskwela, no? And that is why, no, continue to dream, no? Continue to dream and work for the kind of life that you want to be in the future, no? Padayon. Kung walay na sumayon mo nga, mamedyo kayo sa komunikanan. Then it's time for you na magunaw na unsaon ka siya na maka-eskwela ko, no? And then, sa inyong hausap, mga ginikanan, no, ako ang challenge kanino, sa kanunay, super kaiyan ninyong mga anak. No? Kaya kita mga ginikanan, kita yun ang kanang number one na motivation sa atong mga anak. And kung mahimo, dili kita ang mahimo rason na ma-discourage ang atong mga anak. No, kung dili, kita ang mahimo motivation o inspiration sa atong mga anak na makahuman sa ilahang pag-eskwela. And sa mga ginikanan na naguna-una, no, pa-eskwelahon yun, ang ilahang mga anak, despite sa kanisod, congratulations for that, no? And sa mga graduates, sa kanunay, respect your parents. Pahalagahin ninyo ang hago o gasto sa inyong mga ginikanan. No, kay ang tanan na gibuhat sa inyong ginikanan is for your own good. Para yun na sa inyong future. Kung naanaw niya mo sa high school, no, kay mo high school naman yun mo, choose your friend wisely. No? Pilia ang pangahigala na maoy makatabang sa inyuha, na mas ma-motivate pa yun mo na magmakangamanin ka mo sa inyuhang pag-eskwela. No, kay nowadays, nakabalo naman yun ka, mga daghan yun kaayo o mga tentasyon. And I hope na isa sa inyuha, dili ka makita sa office, no, tungkol kay ipatawag mo, kay nakasala mo sa gawa. But, ako mga Panginoon, na unta, magkita ka as police. Kinsa man din gusto nga social worker? Wala. So, basit someday, no, ma-realize ninyo or mahuna-una ninyo na, ay gusto ko mag-social worker, no? And I hope na magkita ka po as colleagues, no, mga social workers. So, sa inyong sad mga graduates, no, I hope na mahimosad mo one of those friends na maging motivation sa ilahang co-classmates na mas manikamot po sa ilahang pag-eskwela. So, before I end my message this afternoon, I just want to graduate to say, thank you, Mama o Papa, sa inyong pagpa-eskwela. So, pwede ba? So, sabay-sabay. Thank you, Mama o Papa, sa inyong pagpa-eskwela. Again, isa pa. Pagpa-eskwela. So now, I want you to say, thank you, teachers, sa inyong pagtudlo. So, thank you so much, graduates. Remember to celebrate this achievement, but also to look forward to the next chapter with courage and dedication. No, despite sa kung unsa man ang mga struggles na pwede ninyo maagian, padayon lang, no? Continue to believe in yourselves and never ever underestimate the power of your dreams. So once again, congratulations, Kabasagan Elementary School graduates, Batch 2025. Mahal